top 3 sa marine polluters. Lahat ng panitap natin, nung pa talaga tayo sa mga negative na tatap. Ano ba Diba? yan? Hello! Philippines! For the longest time, ang plastic talaga, non-recyclable. Tapon talaga yan. Ay, pwede pala siyang ma-recycle. Parang ngayon lang halos siya lumalabas. At buti na lang meron. Merong ibang LGUs na hindi pa ganun kamalay. Sasabihin nila, naku, mahirap pasunurin yung mga tao dito. Ganito, ganyan. Tapos ang dami na nagiging dahilan. Doon lumalabas yung mga differences ngayon ng implementation sa local government units natin. Yung use ng paper straw, highly contested siya ngayon. Mas malaki ang carbon footprint ng paggawa ng paper straw. Oh! Or gagamit siyang water kasi kailangan mong linisin yung papel muna. So, ang tawag namin dito ay reverse vending machine. Reverse Yes. vending machine. Kasi 'di ba ang vending machine, magpapasok ka ng pera, lalabas yung produkto. Ah. Ang reverse vending machine, papasok mo yung produkto, yung sachet, ang ibabato niya sa'yo is yung value. Uy, may pera sa basura. What? Yung iba nga sabi, ang basura ay pera. Hardcore! Oh my God, that's amazing! Thank you. Pag meron kayong 10,000 points, you can watch TikTok Tea live. How about that? How about that? Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang ating episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I am Kring Kim at marami pong salamat sa mga tumututok ngayon na at least interesado kayo sa aming topic for today. Now, kung saan man kayong bahagi ng Pilipinas or ng bansa, feeling ko, itong topic na to, napapanahon and relatable for everyone. Kaya may alam kayo or wala, kung wala kayong alam, di kaya nga manonood tayo, di ba? Today we are joined by the head of partnerships for Restore Solutions PH. Let's all welcome Miguel Yoro. Yes. Hi. Hi Miguel, bago ang lahat bumati ka sa mga katsaan natin. Okay. Hi. Here, Miguel. Oh, okay. Sorry. Hi. Good morning. Good afternoon. Depende good kung evening. saan bahalisan ng mundo. Yes. Hello sa mga katsaa. And I hope marami tayong makuhang insights dito sa tea time natin ngayon. Yes. O sige, umarap ka na ulit sa akin, Okay. Miguel. Ayan. So, syempre sabihin ng mga tao, ay, bakit yung pinag-uusapan yan, madam? Parang ano yan? Ganyan. So, bago ang lahat, you are from the company called Restore Solutions PH. And once again, marami pong lumalapit sa amin ng mga kumpanya, mga tao. Hindi po lahat aligned sa mga diskusyon dito sa TikTok Tea. And when they reached out to us and when we checked their profile, we thought na itong bagay na ito I feel like may madudulot na mabuti sa ating mga manonood. So before we begin, what is Restore Solutions Philippines? Siguro before I introduce, I think i-comment ko lang na mas napapanahon siya ngayon, lalo ngayon kasi it's the 25th anniversary of RA 9003. That's our law on solid waste management. So all the more important to really talk about solid waste and plastic waste management. Yan. And kaya kami nag-reach out sa inyo so that we can also talk about who we are, what we can do as individuals. So kami, from Restore Solutions PH, we are plastic waste diverter, ang tawag natin. So we take plastics, like flexible plastics to be specific, like yung mga
sachets, mga plastic bags, mga bubble wraps, online shopping parcels, mga ganong klaseng plastics. Okay, Yes. okay. And then we turn them into first boards, yung mga 4x8 parang plywood. And then we create products out of it. Mamaya makikita natin yung mga sample ng Yes. mga sinasabi ni Miguel, ano? Mm. And then, who are the people behind it? Okay. I guess I'm asking this parang, bakit yung naisipang gumawa ng ganitong kumpanya or grupo? Very interesting question. Yung owners natin and yung founders ng Restore Solutions PH are actually coming from a retail marketing background. Mhm. So they have another company called 11FTC Enterprises. And one of their, kumbaga, yung nakukuha nila from their clients is mga sustainable solutions for marketing. So naririnig na nila from mga clients sila, the big brands, FMCGs, na kailangan na rin ng solution, ng sustainable na solution for them. And then that's how they encountered the technology, the whole industry ng recycling, and they thought, sige, kahit outside our competency, subukan natin kasi napapanahon kailangan gawin. Okay. And your role with them, anong ginagawa mo sa grupo na ito? Yeah, okay. So as you introduced, no, I handle the partnerships for Restore. So samot-sari siya from where we collect the plastics, how we promote our mission, ganyan, the kinds of products na namin siya i-out. So I do most of the talking there. Yan. Parang PR guy ka nila, in other words. Medyo. And on the side, syempre, talking also to the public, whether sa digital, sa SOCMED, or even outside in like events. Ganyan. Pero di ba, Miguel, hindi ka lang naman parang PR person, marketing person. Kasi background mo rin talaga, malapit ka din talaga sa mga plastic. Ay, sorry. Malapit ka sa mga plastic, charot. Yung hindi tao. Hindi tao. Yeah. Yes, correct. Before this, actually, I was a researcher in UP. Wow. So, for the longest time, taong laboratory ako. Ang inaral ko noon, more on rubbers. Actually, more on how we use yung mga gamit na nagulong. Tapos, what do we do after with that? So, we did some research there. Ang background ko is nasa material science talaga. So, even before, medyo malapit na sa akin yung idea ng like recycling, what we do with products in general after. Yun. Tapos, I encountered the company. They took me in, pero sabi nila, mas importanteng magsalita ka na lang. Parang ganun siguro. Pero initially, kinuha ka nila dahil nga may background ka sa mga parang mga materials, mga recycling, ganyan-ganyan. In a sense. I guess. Oo. Yeah. So, tama ba yung pagkakaintindi ko na nag-start ito, kumbaga parang, shout out muna no kay Renan Orquiza mula sa Canada, na kaibigan ko na nasa waste management kasi siya sa Canada. Oh. Pero nung sabi ko, pa-check mo nga tong profile nito. Oh. Pinaral ko ang profile nyo, kaya maraming mga tanong dito na galing sa kanya. Okay, sige. Pero mamaya pa tayo doon. Okay, sige. And then, one of his questions was, bakit nyo, the first question was, ano ang pinagkakaiba nyo sa services ng mga ibang traditional na recycling facilities? Actually, hindi ko nga alam na may mga recycling facilities ang Pilipinas. Kasi ganun siya naman talagang hindi natin napapansin. So, can you please tell us about ano yung mga usual na, di ba mga katsaa, may mga nag-recycling pala sa Pilipinas. Bukod dun sa mga bote dyaryo na alam natin yung nangangalakal, di ba? Alam naman natin kinukuha talaga yan. Pero ano ba yung mga normal na recycling facilities? Yes. Okay. Actually, ito, na-encounter ko na lang din siya nung like patapos na yung time ko sa UP and up until nung nag-start ako dito na, yun nga, like you said, meron pala and marami din pala sila na recyclers in different formats. Meron, syempre, doon sa mga traditional recyclables natin, like mga PET bottles. Yung PET, yung mga beverage bottles yung sa tubig. Ay, yung mga yan, yung mineral, transparent. mga ganyan, Yan, we call it PET. Yes. Yan. Tapos, syempre, yung bakal, papel, yan, yung mga traditional recyclables natin. And meron tayong mga malalaking industries dito na talagang nagre-recycle na nun eh. So, yun yung siguro mas familiar yung iba na mga kinds of recyclers. Pero maraming
mga lumabas sa companies yan, ours included, na nag-venture pa one step further. Yung mga klase ng plastics na sinabi ko kanina na kinokolekta namin, actually, traditionally, hindi siya nire-recycle. Hindi siya kinukuha. Nila landfill lang siya. Kasi mahirap as a material Yes! scientist, ganyan. Like you are a material boy. Yes, Yes, yes. In the science way. Yes, yes, yes. So, in the materials context kasi, yung mga ganitong klaseng mga packaging, actually hindi lang siya isang klaseng material. Ano yan? Ang tawag multi-layer. Maraming iba-ibang material. So kapag hindi siya katulad nung bote or yung metal na pwede mo tunawin lang. Kasi isang kind lang yun. Walang maghahalo-halo. Kaya traditionally, itong mga ganitong materials, wala. Tapon lang. Tapos, buti kung mailalandfill ng maayos. Pero madalas, issue pa yun, di ba? I think Mamaya pag-usapan meron natin tayo yan. yan, diba? Mamaya dyan tayo. Oo. So, fortunately, may mga nag-develop ng technology nga para kahit yon ma-address din. So, marami kami actually na mga companies na similar ang ginagawa. Kinukuha yung mga ganitong plastic, tapos ginagawang boards. Yan. So, doon sa tanong ni Sir kanina, anong kaibahan namin? Parehas kami ng klase ng products. Ang kaibahan is paano namin siya ginagawa. So, or paano namin ginagawa yung business as a whole. So kami, ang mas fina-flagship namin actually more on dun sa paano kami nagkokolekta ng plastics. Oo. So- Gets. Kumbaga, yung pre-product sa ano namin sa industry. media, Mhm. yung pre-prod nyo. Yung Yes, pre-prod nyo, yung yes. parang planning session nyo, ganyan. Mm-mm. Oo, gets. Yan. So doon kami actually mas nagbubuhos ng efforts kasi isa sa nakikita namin kailangan is ipakilala din sa mga tao na merong ganito technology. Kasi baka kaya hindi na i-recycle kasi hindi lang alam ng mga tao na pati yun pwede na nilang itabi. Oo, kasi di ba, ngayon ko na-realize nung nag-usap tayo na for the longest time, ang plastic talaga, non-recyclable. Yun talaga ang branding ng mga plastic. Mm-mm. So parang kunyari ikaw, may supot ka or whatever, mga sachet, tapon talaga yan. Hindi naman yung kinokolekta ng mga nangangalakal di ba? Ng junk shops. Oh, wala. yes. Sa junk shop, wala. So, Mm-mm. yung mentality ba na yung mga plastic pala, ay pwede pala siyang ma-recycle. Parang ngayon lang halos siya lumalabas. At buti na lang meron, di ba? Kahit pa paano. Siguro may isa pa kasing layer bakit ngayon lang siya lumalabas eh. Para ma-share Yes. lang din yung think part siguro. Yes. Yes. May bago kasing batas that amends RA 9003. That's called RA 11898 or the Extended Producer's Responsibility Act on Plastic Packaging. Okay. So very specific on the plastic packaging. Lumabas to 2022. Recently lang. Very recent. Alam ko kung bakit yan. Kaka-Shopee tsaka kaka-Lazada, kaka-Shein ng mga tao. Ang daming plastics. Correct? Possible. Yes. Hindi ko na in-investigate eh. Pero kasabay kasi nung time na yun yung naglalabasan yung mga news, yung mga reports na medyo top-notcher daw ang Pilipinas sa plastic waste. Oh. Lumabas yung mga 2022 eh. Yung mga ganong reports. Nababalita yon noon. Tapos saktong labas din ng law na ito may bago tayong gagawin specifically for plastic waste. Okay. So dahil may legal framework na, may batas na, marami ngayong mas naging interesado na tumuloy doon sa business. Kasi yung recycling na business, una, afterthought lang siya for the longest time. Diba? So hindi siya pinapansin ng mga tao. More than that, magastos din siya as a business talaga or as an industry. So konti lang talaga yung gustong pumasok nung una kasi sino may gustong mag-handle ng basura, ganyan, madumi, etc. Pero ngayon may legal framework, may mga provisions, may incentives para sa mga magsa-start, yung tutulong na mag-address ng plastic waste. Mas naging interesado ngayon yung newcomers na pumasok talaga dun sa industry at tumulong dun sa mission. May ganun siya. Okay. So, just for para lang maging klaro tayo lahat ngayon, pwede nang mag-recycle ng plastic. Meron ng mga technologies na kumukuha na ganitong plastic. So, actually, yung term nga na ginagamit is upcycling eh. Upcycling. Oo, Okay. upcycling. Baka ma-fact check ako eh. Oo. Yes, yan. Pero upcycling kasi kinukuha natin yung bagay, hinahanapan natin ng
mas mataas na value. Yes, yes. Ganyan. So, katulad niya, mga sachets, ang initial purpose naman niya ay packaging lang. Mm. So, kinuha natin siya, hinanapan natin ng way para tumaas yung value niya from packaging or from waste to, let's say, mga boards. Ganyan. Yes. Kaya ba, from Sir Renan pa din to, Ay. kaya ba naggawa kayo ng ganitong parang kumpanya, negosyo, or kung ano man tawag dyan? Dahil ba may nakita kayong current gap sa operations? Meaning, feeling ba ng founders or the people who are in this industry na parang, teka lang, parang may kulang, may gap? Kung may gap ba? From before. I would say, yes, may gap. Pero parang hindi yon yung naging motivation. Okay. No? So may gap kasi, yun nga, traditionally ang ang recyclable na plastic hanggang bote lang for the longest time. Di ba yun lang yung kinukuha sa junk shop. Yun lang yung naibebenta, yun lang yung tinutunaw ulit. Ganyan. Pero as a country, Pilipino, di ba? Mas hindi naman yun yung klase ng plastic na ginagamit natin. Marami, oo, sa atin siguro. Pero sa payak na mamamayan natin, hindi naman sila para lang mag-consume ng debote na tubig lagi, di ba? I understand. Gets. Diba? So, ang mas ginagamit nila na klase ng plastic, yung ibang klaseng packaging. Like, yun nga, plastic labo, mga sachet, ganyan. Na siguro natitake for granted natin kasi magaan lang siya. Pero sa sobrang dami nun, mas mabigat or mas marami actually yung ganong klaseng plastics natin na hindi na-address before. Wala, hindi kinukuha ng junk shop, walang technology na ina-adopt para i-address yun. Pero siguro isang naging motivation nila nga is nakita kasi nung mga founders na bukod sa may gap at merong masosolve na problema, nakita nila meron ng magsusupport. Yun nga, hinahanap na rin siya ng market, hinahanap na siya ng mga kumpanya na may ganitong, na kailangan na ng ganitong mga initiatives. Yan. When you say kumpanya, meaning B2B to, business to business, hindi lang business to consumer. Pwede rin, oo. Yes. Kasi currently, yung mga machines nyo, consumer yun yung Yes. mga individual people but you're also saying na you also service like big industries Yes. that have plastics as waste. Yes. Okay. Yes. We don't have to get into that kasi doon tayo sa mas mga pang normal na tao. Hindi naman tayo meron ba kayong paggawa ng mga plastic dyan? Di wala naman, di ba? Doon tayo sa mga gumagamit ng sachet. Yeah. Pero yun nga ang tanong ko, bakit ba nabanggit mo kanina, parang number 1 ba ang Philippines sa one of the top. One of the top. Top 3 yata. Na consumer ba or parang waste kineme. Ang balita is parang top 3 sa marine polluters. Kahiya. Diba? Kung baka mali yung top ko, basta top notcher. Pero top, di ba? Lahat ng pwedeng top notcher, nung pa talaga tayo sa mga negative na top. Ano ba diba? yan? Hello, Philippines! Pero palagay mo, bakit malaking problema ang plastic waste management sa Pilipinas? Lalo na yung mga maliliit na mga Okay, I'm coming from when I was talking to my friends about this because I was asking they're from Canada, this is Sir Renan, and then I have my friend si Criselda from New Zealand, and I have my friend si Will from Germany. They're all from different parts of the world. We are somewhat from Korea also. The way they handle their recycling and waste management is vastly different from here. Like sa Korea, literally, yung pagkolekta ng basura doon, kunyari yung mga anong tawag nito? Yung mga pagkain. Ano ba tawag dyan? Food waste. Food waste. Iba yung supot niyan. Bibilhin mo yun. Tapos may nakasulat yun na bibilhin mo yun sa kumbaga city hall nila or sa barangay. Tapos iba pa yung dapat na supot mo sa box, iba pa yung supot mo sa tapos hindi yun kukunin ng basurero kung normal na hindi, tsaka kung hindi nakalagay dun. Dapat dun talaga nakalagay. So meron silang we need to buy the plastic bag to throw the waste garbage. Ganyan sa Korea. And even yun, sa ibang bansa, ganun din. Yeah. Ano ang thoughts and prayers mo sa pag-manage ng waste ng Philippines? And why is it such a big problem? Siguro,
very systemic kasi yung problem. Everyone will say that kapag yun yung naging tanong eh. Systemic. Maraming factors talaga at play. Pero ilan sa mga mention ko is, una, ang mga Pilipino, yung demographics natin talaga, unlike dun sa mga developed countries. Yung mga nabanggit ko, Oo. yung mga OECD, Di ba? Mas maraming kumbaga nasa low income side, no? So, yung palang idea na yung mga packaging na binebenta sa atin ay mas naka-retail, mas naka-sachet, ganyan, already contributes to that problem. Dahil yun lang yung kayang i-consume ng masa sa pang-araw-araw eh. understand. So, that's one. Another is, dahil ganun na nga yung setup ng mga Pinoy, no? Yung, siguro yung mga, how should I say this? Yung regulations natin on managing plastic waste. Katulad nung na-mention mo sa Korea, nga na bibili sila nung plastic bag. May specific na plastic bag na kailangan bilhin at kailangan dun ka mag-segregate. No? Hindi natin yun basta pwedeng sabihin sa mga kapwa Oo, Pilipino hindi natin. Wala na talaga. silang pambili Hindi ng talaga. pagkain. Much more yung plastic bag. No? True. So maganda yung ideas outside pero mahirap kasi siya i-implement dito eh. Kaya yun yung mga ilan sa nagko-contribute. Bakit hanggang ngayon, problema pa rin siya or hanggang ngayon, usapin pa rin, issue pa rin siya. Whereas yung meron sa ibang bansa na maganda na yung practice, ganyan. Na, kasi baka yung sabihin ng iba, ito, meron ng model, gayahin nyo na lang. Pero may mga I feel social like and that's very cultural. elitist to think like that. Mm-mm, I feel ha. Siyempre, hindi naman lahat have the, kumbaga, educational level or even yung sabi mo nga na parang hindi nila afford to even Bumili ng specific na supot, di ba? Oo. And then even the thought na parang ano nga siya, systematic nga siya. It's a kumbaga, it's a anong tawag nito? Symptom to a bigger problem. If you think That's a good way of putting it. Right, So, 'di ba? Kumbaga parang iba yung sakit, ito lang yung lumalabas. Pero may mas malalim na sakit pa rin talaga dito. But thankfully there are people like you, there are companies like you that try their best to address, I suppose. So, sa pagbabalik po natin, ito na. Ano ba ang paano nga ba sila mag-participate dito? At bakit mo ba kailangan sabihin sa kanila? Makakatulong ba sila dito? Or anong ambag nila sa diskusyon natin? Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Mga katsaa, nandito na naman tayo sa favorite part nyo kung saan tayo ay magsha-shout out sa ating mga avid, loyal, and amazing supporters and viewers from all over the world and all around the Philippines. So, umpisaan natin kay Jerly Alabat mula sa Hong Kong, Armelo family from Arkansas, USA, Elizabeth Reynald Landicho mula sa Dubai, Sherlyn Tupas from Norway, and Jack Legaspi from Manitoba, Canada. And also, hindi magpapatalo, syempre, mga taga-Pinas, tulad ni Kay Benavides mula Capiz, Sander Ramos from Bulacan, Rai Arzanan from Zaragoza, Nueva Ecija, Blessy Lara from Jensan, at Jana Francisco from Bukawi, Bulacan. So guys, meron pa tayong alugbati portion na later. So wag kayong aalis. Watch until the end. Malay nyo, kayo na po ang nabati natin. And if you also want to be greeted or shouted out by Madam Direk Kring, please make sure to leave a comment below kung ano yung full name nyo at saan po kayo ng bahagi ng mundo nanonood. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-e-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Okay. Bago natin pag-usapan yung ano yung mga produkto ba tawag doon? Yung mga machines ninyo. Before we talk about the machine that you're promoting somewhat, may phone in question. Mula sa asawa ko. Doon. Sabi niya, pag pupunta daw siya sa mga coffee shop, like, for example, Starbucks, dati binibigyan tayo ng plastic. Ngayon, paper na. Meron ba talaga siyang effect? Meaning, does it have a huge impact
From moving from like, for example, plastic straws or to paper. And what's your opinion on that? Okay. Siguro, bigyan natin ng context. Bakit muna nangyari yung ganong shift, no? Kasi, nauso nga yung mga negative PR on plastic straw na nasisinghot ng animals, ganyan. Ultimately, ang goal naman kasi doon sa shift na yon is bawasan yung plastic footprint. Gagamit ka na ng plastic dun sa container Sana yung straw, hindi na. Parang ganun. Kung may alternative naman. So, on one level muna, no, yung use ng plastics, ng paper straw dun sa ganong setup, highly contested siya ngayon, actually. Kasi, una, in terms of solid waste, oo, mas nakakatulong kasi yung paper malulusaw siya sa lupa eventually, 'di ba? Mas mabilis compared sa plastic. Solid waste issue nabawasan. Pero hindi lang 'yon ang tinitignan on an like whole environment scheme. Isa sa kino-contest ngayon is actually mas maraming kino-consume or mas malaki ang carbon footprint ng paggawa ng paper straw. Or carbon footprint ba or water footprint. Basta yung kabuuan nun, gagamit siyang water kasi kailangan mong linisin yung papel muna. Compared to plastic, less ang gamit ng water. Mga ganong issues ngayon na lumalabas with paper straw. Kaya highly contested siya ngayon. So, on an implementation level naman, meron ding level na iba-iba din kasi ng pag-implement. Like, merong mga cities na may ordinance on no straws at all. No plastic straws. Yung iba, hindi. Yung iba, no plastic straws. Yung iba, no straw. Okay. Merong ganun Okay. Unless absolutely necessary. Siguro yung mga boba. Hindi ka Oo nga naman. Anong gagawin mo sa boba, mi? Di ba? Tsaka, imagine mo boba, paper. But meron hassle. Pero dahil may ordinance dun sa city na yon, ganun yung implementation. Meron yung city level. Pero meron din on the business level naman. Na dito sa mga business na to, siguro hindi lang as wide pa yung research nila on alternatives to plastic straw. Kaya nila naisip na, sige, paper straw kasi bawas plastic. Pero hindi nila nakita yung factor na ay may water consumption, may carbon footprint na ngayon mas nagiging matunog na usapin na. Kaya again, sangay-sangay na naman yung mga issue na nakaano sa simpleng paper straw. Ang best na naging transition ngayon, kung mapapansin niyo yung mga cups, iba na yung design ng lid. Yes. O si pick up na. Yun yung better. Kasi at least, hindi ka na magdadagdag ng ganon. Hassle lang dun sa mga nagfa-frap. Ganyan. Hassle dun sa mga nag-milk tea na may boba. Ganyan. Pero, isang nire-recommend ng mga environmentalist, magdala na lang silang sarili nilang straw. Nauso di ba naman nauso yun. Yung mga metal straws, no? Yes, oo. Ganon na lang. Ganyan. So, small compromise for a bigger purpose. Makes sense. Now, papunta na tayo ngayon dun sa mismong, if you go to their page, and we'll also put it here sa video, no? Meron kayong tinatawag na Smart Eco Collection Bin, which you call SRX, and Smart Recycling Express, which you call SRX. Ay, parang pareho lang naman. SEX pala, yung una. SEB. SEB and SRX. Yes. Okay. Dun muna tayo sa SEB. Smart E-collection bin na mukhang vending machine. Yes. Correct. Can you please tell us about that? Okay. So ito yung sinasabi namin, ito yung magde-differentiate sa amin. Yung how we do our collection. So aside from yung mga nakasanayan kasi natin na we call them analog strategies ng collection. Ito yung lalagay kang segregation bin, collection drive, cleanup drive, mga ganyan. Naisip namin, kailangan kasi namin mag-introduce sa mga tao na pwede na mangyari to. So kung magse-settle kami dun sa segregation tapos magko-coms lang kami, feeling namin hindi siya as effective na way para maengganyo yung mga tao na magtabi na ng plastics. So dahil nga yung mga founders ay nasa retail nasa marketing, 'di ba? Nag-isip sila ng way na mas tatawag ng atensyon ng mga tao.
At the same time, ma-modernize yung initiative. Kumbaga lahat ng pwedeng ipasok na mga new things. Pangtawag pansin pangtawag pansin. in other words. Doon na buo yung Smart E-Collection Bin. So, ang tawag namin dito ay reverse vending machine. Reverse Yes. vending machine. Kasi 'di ba ang vending machine, magpapasok ka ng pera, lalabas yung produkto. Oo. Ang reverse vending machine, papasok mo yung produkto, yung sachet, ang ibabato niya sa'yo is yung value, points ngayon. So, normally kapag junk shop yan, hindi yan tatanggap. Kahit nilinis mo na ng masinsin yung mga sachets, plastic bags mo, hindi niyan tatanggap ng mga ganong klaseng plastics. Kasi wala pang value sa market ngayon yon. Unlike mga bote na kakalakal, di ba? So, dito, nilalagyan natin ng points value na pwede ngayong ma-convert into actual na rewards. So ngayon, ang mga naka-offer namin na rewards ay mga produkto din namin, pero we are also working with and talking to several merchants, brand owners, mga retailers para maipasok din yung kanilang produkto, yung kanilang maipasok sila dun sa system at sila din mismo yung mga engganyo dun sa mga users. So wait, walk us through the logistics of it. May nakita kong SEB. Okay. Smart E-Collection Bin. Oy, may dala akong supot. Kunyari ang supot ko, una sachet muna. Papasok ko siya ng ganon. Yes. Ang SEB natin designed specifically for sachet. No? So, si user, lilinis siya ng sachet niya sa bahay. Importante yung part na, yung responsibility na at least i-prepare natin for upcycling, recycling, no? So, linisin, tuyuin, ipunin muna. Sayang naman ng punta, isa lang lalaglag mo. Diba? Pagpunta niya doon, dala niya yung collection niya. Basta may account siya, i-activate niya yung machine gamit yung kanyang sariling QR ID. So, mamaya pakita ko siguro sa Anishura. So, kailangan mo muna mag-sign up. Yes. Kasi para ma-award yung points. Okay, mag-sign up ka muna like parang sa app? Yes. We designed it na walang app, nasa browser lang, web app siya. Okay, Kasi ang hirap, may Apple, may Android. Yes. So para accessible to everyone. So, basta mag-sign up ka dun sa ninyo, sa website ninyo. Yeah. Tapos pag pumunta ka doon, lalagay mo na yung input mo na. Kumbaga, kung sa ATM nyo yung PIN nyo or something, di ba? Tapos ipapasok mo na ngayon yung Sachets. nilinis nyong sachet. Yes, correct. Pasok. So, you're saying that sachets, ang pwede palang sachet. Bawal pa ngayon yung mga plastic labo. Dun sa kabilang Sige. So, mamaya puntahan natin yan. For SEB, Smart E-Collection Bin, mga sachet to. Sachet to. Pak. Sachet ng mga shampoo lang or pwedeng sachet ng toothpaste, sachet ng... Marami to. So, yung sachet natin na alam, yung mga metallized or yung foiled sachets, ito yung sa shampoo, yung sa chichirya, sa laundry. Chichirya? Yes, oo. Ibig sabihin, kunyari, kumain ako ng clover chips, pwede kong lagay doon? Yes. Oh, wow! Kasi Dami pati kong yun, kinukuha chichirya. namin. Gagi, dami kong chichirya. Oh, yun. Yes. Shit, Tapos okay. even yung mga unfoiled. So, Skyflakes. Kunyari. What? Unfoiled yon. Ito naman, dapat kasi hindi nyo tawag dapat tawag nyo hindi sachet. Ano ba dapat? Dapat plastic packaging. Kaso, meron kaming plastic packaging na hindi pwede doon. Okay. Ano ba Pero kasi example? pag sachet, naisip ko, puro mga pang shampoo lang. Pero okay lang naman. Kasi Okay yun din, lang. kinukuha din namin. Pero basta, kumbaga parang mga pambalot ng mga pagkain, mga chichirya. Ano ba ang mga pwede? Ano ba mga sachet natin? Colgate, mga yung ganyan, mga ang Pepsodent. tawag namin Doy Pack. Ito yung sa dishwashing liquid. Gaviscon, pwede? Yes. Wow! Yes. Marami din. Makakaalaman tayo ng edad sa mga, tsaka mga sakit, no? Doon sa mga examples natin. Yeah. Yun. So, yung sa... Uy, yung mga collagen packs ko, ang dami kong collagen packs yung ginaganon. Yeah, pwede yun. Tsaka, ano yung naisip ko kanina? Doy, yung ano ba yun? Yung sa juice. Zesto, kunwari. Yes. So, ang important dito, dapat majority plastic. No? Yes. Yan. So, Okay. ang excluded natin sa SEB, yung mga may paper, yung mga majority paper. Kunwari, yung balot ng burger is may plastic sa isang side tapos paper yung iba, wax paper. Yon hindi natin tinatanggap yon. Okay. Tetra Pak na karton, yon hindi rin natin tinatanggap. Kasi karton yun. Karton yon, sa loob lang yung Oo. plastic. Pero for the most part, yung nakikita natin sa grocery ng mga plastic packaging, yun. Oh my God, guys! Marami yun. Uy! Mga katsaa, wag na kayo magtatapon. Kasi pag naipasok nila to, naipasok May nila. points, Kunyari, yes. meron akong daladalang isang buong basket. Pak. So, gaano kadaming points, more or less?
Currently, nasa 1 sachet, 1 point siya. Pero, madali itong ma-customize. Kino-customize namin ngayon para mas based dun sa size, yung points. Tsaka, pag pumasok yung mga gusto mag-support to sa system, mga brand owners, pwede rin silang mag-assign ng sarili nilang points sa mga produkto nila. Hardcore! Oh my God, that's amazing! Thank you. I did not really research so much, but it's fine. That's why you get this kind of reaction. Reaction. No, but I mean, like, because the whole time that I was reading about it, I was thinking it was just like fucking sachets. You know what I mean? We didn't really realizing na, pati mga zesto, mga ganyan-ganyan, pwede pala. Hoy, lahat ng mga FMCG nyo, ibig fast-moving consumer goods, lahat ng mga sa bahay nyo na may mga supot-supot kayo dyan ha, huwag nyong tatapon yan. Hugasan yan, tapos kolektahin nyo. Tapos, ipasok nyo dun sa reverse vending machine. And then, ano yung mga pwede nilang makuwang mga points? Okay. Alam mo, dapat pera na lang. Pag pera yan, sinasabi ko sa inyo. Ayaw nating i-jinx. Okay. Ayaw nating i-jinx. Oh my God! Manifesting! Yes, manifest. Kasi alam mo, 2026. Kung yes. pera yan, baka wala na talagang basura. Sinasabi ko sa'yo. Sige, lagyan natin ng disclaimer Baka kasi expect nila talagang parang ito na yung way ko yumaman. Hindi naman. Hindi. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi they will go out of their way to get plastic. That's the point. Kung kahit pambaon ng anak mo, panggatas ng baby, bakit naman hindi, di ba? Alam mo, isang isang makwento ko from the users mismo. Isa kasi sa highest performing namin na machine yung nasa Binondo sa Lucky Chinatown. Meron kami doon. So Manila area. We get stories na dati, again, tinatapon lang nila yung plastics. Yes. Ngayon, sila pa yung kumakatok sa kapitbahay. Yan. Or, pupunta kasi doon naman sa area, hindi naman siya katulad ng ibang mall na parang malayo doon sa communities. Yes. Naka-embed sila doon sa community. So may mga sari-sari store sa tabi. Yes. Yung mga tenants ng mall mismo, pag kunyari, kakain sila doon sa tabing sari-sari karinderya, kakausapin nila yung ate, yung mga kape po, kunin ko na lang. Wow! May panglulog sila. Tapos, nung time na yun, wala pa nga kaming rewards noon. Ang point lang nila is, yung points, sayang mawawala ko sa top 10. Mga ganun lang. Very competitive yung mga Pinoy. Pero it malalagay works. yung top 10? Yes, makikita yung standing. Manda kayong lahat. Kabahan kayong lahat. Competitive ang mga katsaka natin. That's good. Kasi, yun yung gusto naming makuhang reaction sa mga tao na makuha namin yung attention una. Kasi habang ginagawa nila yan, mas nagiging habitual na okay, nasasanay na sila magtabi ng plastics. Di at least one issue solved. Aware na sila. Yung next na is, sinong kukuha ng plastics? That's how we come in also. Kasi kami mismo, kinukuha namin yung plastics. Gagamitin namin for to convert to boards na actually pwede naming i-donate yung products out of it. Yes. So may mga ganun din kaming programa na ginagawa. So, we'll talk that later. Yes. But Yun. yung kunyari nakapasa ako ng, plastic labo pwede? Mahirap ang plastic So, labo. doon siya sa isa. No? Yes. Pero doon sa vending machine, yung kumbaga yung mga structured. Correct. So, pag kunyari nakapasok ako, may nakakuha ko ng 1,000 points. Wow, ang dami kong plastic. Ano yung possible na for now? Kasi what if, guys, manifest natin, 1:1. Piso ang bawat supot. Why not? In the future, kung marami tayong mga maging, di ba, mga maging mayamang mga philanthropist, mga ganyan-ganyan, di ba? Ba't hindi mo masabi? Pero kung kunyari ngayon, like 1K, nakakuha ko ng 1K points, ano yung mala-mala pwede kong makuha dyan? Siguro na lang. For now or at least in the near future? Magbigay tayo. Mga 4-piece coaster, nasa around 9,000 points. Okay. Yan. Mga ganon. Tapos, it can go as high as mga 300,000-ish, ganyan. Kami naman, ayaw naming, again, ang emphasis namin is, hindi ito pamalit hanap buhay, no? Yes. Talagang pang-encourage lang. So, anong pwedeng makuha from the sachets? Yun nga pa, kahit mga bangko, mga collapsible chairs, ganyan. Tinry namin maglagay ng furniture na talaga. As in, chair, ganyan. Pero medyo mataas pa kasi yung points na kailangan nasa hundreds of thousands. No, but I mean like, sorry for cutting you off. No, I just thought na, but that is, because that's your own product. But the idea is, have these brands come in. Correct. And
use their points to access these brands. Correct? Yes, Isn't that correct. like the whole idea? Correct. Wow. Oh my God. So, The possibilities. fingers crossed, 2026. Someone... Pag meron kayong 10,000 points, you can watch TikTok Tea live. How about that? How about that? Diba? Pwede. Diba? Yeah, it can work like that. Concert tickets. May Yeah. mga pwede naman diba? Mm. Oh my God, that's amazing. Siguro share ko, like, isa sa mga recent deployment namin, temporary lang naman, ginamit siya ng isang company for employee engagement. Ganon, kasi nagpo-promote din sila sustainability. Yes. Tapos yung company, nagpa-prize sila doon sa top 3. Yes, pwede Yun kasi talaga yun diba? Yung kunyari, parang smaller scale yung competition mo, in other words. You also have what you call the Smart Recycling Express. How is that Yeah. different from the first one? Okay. So, yung SEB kasi, we deployed only 5 of... We are a startup, so we can only make so much of it Yes. pa lang. We deployed 5 of it in Mega World locations. Mhm. Ngayon, So partner si Mega World, in other words. ngayon, nung medyo nagkaroon ng traction si SEB, maraming nag-request sa page na sana dito din, sana dito din. Kaso, limited din kami to provide bins at the moment. We are working on like getting more partners for it. Yes, yes. Pero ang naisip namin is, what if mobile yung machine? Yeah. What if nagrumoronda na lang yung machine? Tapos, para ma-experience pa rin ng mga tao yung ecosystem na yun, may points, ganyan, nakakatulong pa rin sila, lesser investment. So, nag-design kami ng isa pang version. This time, ang style niya, hindi per sachet. Weight-based na siya. So, pwede na nating isama ngayon yung ibang klaseng flexible plastics. Bukod sa mga sachet, kung kunyari tinatamad or malayo sila sa SEB, ipunin din nila yung sachet. Tapos, isama nila yung mga bubble wraps, online shopping parcels. Marami niyan. Diba? Mga plastic labo na basta malinis naman. Yun naman yung emphasis namin. As long as malinis yung plastic. Question, alam mo sa Shein, di ba bawat damit sa Shein, meron siyang makapal siya, tapos meron pa siyang ganon. Yung may ganon pa siya sa ibabaw. Pwede yun? Pwede yun. God. Yes. Marami tayo kung gumamit ng plastic eh. And yun nga, parang isa pa yun dun sa nakikita naming important na mangyari na mapa-experience dun sa mga tao na itabi nila for a time yung mga nagagamit nilang plastic. Doon nila makikita na, ay shucks, ang dami pala. Yes. Yun. Yes, that's true. Alam mo, gawin ko. Ay, Ronald. Sabi mo yung mga plastic natin na, actually, tatry ko nga yan. Yeah. Para ma-experience lang. Alam mo, hindi po, malay mo, diba? Makakuha ko ng upuan, charot. Pero hindi mo rin kasi alam, kasi ngayon, yun pa lang yun. But the possibility of it kasi, diba? Ito, again, question from Sir Renan. From Toronto, Canada. Suki na siya. Hindi kasi talaga siya research person ko rin sa mga Yeah, questions ko okay. Barkada ko yan Sabi niya, paano pag kunyari, yung may mga rejects ba kayo na nakukuha from the plastics na pinapasok? At saan yun dinadivert yung mga materials? Dahil mong alam, sir. Nalalandfill din Sige. ba to? I guess ang issue na pinapresent niya dito is, paano kung hindi lahat sumunod? Hindi. Paano kung hindi lahat kinain? Hindi lahat kinain ng machine? Yes, or hindi lahat, kunyari may mga reject. May reject pa kayo dun sa mga Pero parang sa amin, hindi naman kami nagkaroon ng reject sa machines. Okay. Malaking bagay or malaking importance na ma-communicate din eh. Paano ginagamit yung machine, anong klaseng plastics, ganyan. And also yung design. We emphasize lang no na this is a very Filipino Filipino technology. Although yung inspiration niya from our neighboring developed countries. So no? ibang bansa, ginagawa na to? Reverse vending machine but for bottles. Yan. I think yung mga katsaan natin, merong mga naka-encounter na nito pero for bottles. Actually, we also have for bottles. Ay, hindi kami we have in the Philippines for bottles. Pero yung konsepto na to para gawin siya for plastic sachets, very unique sa atin. As far as we know even upon interviewing mga neighboring countries natin na malakas sa sachet, Malaysia, Indonesia, Thailand, masasachet din sila. Mga Southeast Asia. Oo. Southeast Asia. Wala rin sila pa masyado sa sachets. Probably kasi challenging ang sachets as a material for recycling. Isa yun doon sa lumabas na na rason bakit hindi pa masyadong developed yung technologies for ganito. Kasi
challenging siya i-address. Ang dami-daming klase ng sachet, ang dami-daming klaseng packaging, no? Pero we thought sayang sayang opportunity mauna. Kailangan pa ring subukan anyway. Kailan pa susubukan 'yan, 'di ba? So, habang wala pang tumitingin, di try natin. Kung hindi umubra, di at least alam na natin. Pero ito nakikita namin na tumatawag siya ng pansin ng mga tao. More than the collection part, actually. Kung papansinin mo naman ng mga viewers natin, papansinin mo, yung picture nung SEB, maliit naman yung kaha niya eh. ATM siya, ATM di ba? atake, oo. So we work with the partner para i-accumulate yung plastics. Pero ultimately, mas madaling mag-collect kung like hakot ka lang ng hakot, Yes, di ba? yes. Pero more than that, ang emphasis namin dito is yung pagpapakilala ng upcycling, Yes, yes, ng yes. recycling, ng responsibility natin sa plastics. Yes, yes. Yun yung pinakamalaking part bakit namin ginagawa itong SEB, itong SRX kasi kailangan siyang mapakilala sa mga tao, lalo marami pang hindi alam na may ganito na. Sana makatulong itong show natin, itong episode natin for people to realize na parang, uy, may pera sa basura. What? Yung iba nga sabi, ang basura ay pera. Totoo naman kasi talaga. It's the energy. You just have to keep on like using it, turning it into something else again. Yes. So speaking of turning it into something else again, we will see now ano yung mga final output, mga produkto na ginagamit nila, mga sample, and more to talk about upcycling, recycling sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Alright, welcome back mga katsaa. As you can see, andito na ang mga sample ng kanilang produkto. So, please explain to us ano ba tong mga to at ano yung pinaka-basic material that you come up. Before pala dyan. Ito po pala yung mga sample ng mga sachet na pwede. Yes. Yan. So, we just say sachet kasi mas madaling sabihin, no? Sachet, plastic packaging. Yung plastic packaging kasi explain pa eh. Okay. Pero pag sinabi nating sachet kasi for the SEB, maraming iba-iba na pwedeng tanggapin. Yung mga foiled, tulad nito. Okay. Yung mga unfoiled, mga sabon panlaba. Yung nga sabon panlaba. Pansit canton. Yes. Yan. Baka naman lahat ng mga brands na yun nag-sponsor sa amin. Nung ano uso to? yung mga mask. Oh, yes. Mga supot na ganito. So maraming klase. Kape yung kapeng maliliit. Kape. Yan. May mga nagpapasok sa amin stick. Yes, pwede rin yung stick. Toothpaste. Nilalagyan ng toothpaste. Yes, toothpaste, shampoo. Ang importante lang, malinis siya. So, when we say malinis, una, empty. Oo. Pangalawa, dry siya sa loob. So, ito kunwari, medyo yung sample namin na nadala bagong-bago pa eh. May laman pa. So, sana tanggal din yung laman. So, madali kung siguro ang pinaka-technique na ginagawa namin, banlaw. Banlawan. Banlawan lang. Tapos tuyuin. Normally, natatanggal na karamihan ng mga, we call it impurities. Yes. No? Sa upcycling, ano na yun, parang acceptable na for us. Nagagamit na namin. Kahit hindi yung parang, yung iba kasi nilalabhan pa nila eh. Ay, hardcore nilalabhan. Pero smart din sila kasi like washing machine nila. As in? Okay. Meron yan. Yun. Pero meron mga klase ng packaging na ano eh. Oo. Ano ito mga ganun. Medyo oily sa loob. Yes. Yun medyo challenging, kailangan sabunin. Okay. Yan. Or yung mga sa shampoo or sa yung toothpaste. Yun, medyo... Chichirya. May chichirya ka dyan? Ito. Ayan, oo. Chichirya nga. Yan. So, Lahat marami. nga ito ginagamit ng mga Pinoy. Sa totoo lang. Sa true lang tayo. Kasi sa Korea parang hindi kami masyado. magaling. Diba? Parang mga ano dun eh. Parang bote-bote, package pa. Ganun eh. Pinoy na Pinoy ito. Ang atake nito. Yes. So, Saka makarton sila doon. Yung maganda yung packaging ba? Yung ganun. Siguro actually, baka mas makarton sila kasi mas developed ang paper recycling sa kanila. Pwede. Possible. Baka kaya ganun na naging direksyon. Sa atin, kaya naman tayo masashay kasi yung pakonti-konti talaga tayo. Oo, exactly. That's why this is very Filipino. So, alam niyo na po, lahat po ng klase ng mga
plastic packaging, mga pangsakay, basta mga mga pang-shampoo, Mm-mm. chichirias, Skyflakes, Mm-mm. kape, lahat po yan pwede. So please, pag napanood nyo to, i-keep nyo na, wag nyo na pong itapon. Dahil ang ending nila ay Mm-mm. pwedeng maging ganito. Yes. So, ito ginigiling namin siya, magiging shredded plastic siya sa tingnan natin amin. dito, may Yan. lang. Yan. So maliliit, ginigiling nyo siya, Yes. okay? From this one, tsaka siya nagiging boards. Magamit kami makina, i-convert namin siya into boards katulad nito mga to. Board, meaning, kino-compress nyo, pinagdidikit-dikit para maging Yan, board. matibay na ganyan. Ito, sample lang to, sample boards. Mm-mm. And from these kind of boards, I suppose these are not this That's the tiny. I mean, I'm sure it's like big boards. 4x8. Parang plywood talaga. 4 feet by 8 feet. Pero yung kapal, depende. Depende. Yes. Okay, so iba-ibang pwedeng final products niya. These are just some of the samples. Yes. So, from itong mga boards na to, pwede kang gumawa ng We have like pen holders. Pen Maliliit pa holders. lang ito no? So, pen holder, tissue box. ano to, anong tawag nito? Ito po round na coaster. Yan. Yes, Oo. coasters. So, Ano ba siya sa init? Like, sensitive sa init. ano Unless niya? nasa mga tipong 200 degrees, hindi naman. No, ibig sabihin ko niya, naglagay ako ng kape sa ibabaw. Walang kaso. Okay, No. okay. Or Masyadong mababa. how about yung galing ko niya, Yung pinaglutuan. pinaglutuan nilagay dito. Ano Hindi talaga? naman. Kaya naman. Oo. Ah, Wag lang sobrang init na sobrang tagal siguro. saan mo siya maihahalin tulad? Yung tibay or ano niya? Siguro mas hawig siya sa yung plastic na chopping board. Oh, okay. Okay, So, okay. di ba, yun, ma-expose mo sa konting init, okay lang. Pero wag lang yung parang, Papatungan mo talaga. yung got it. may lusaw factor na mangyayari kapag ganun talaga kayo. Yung galing talaga sa apoy. Yes, Tapos yes. siguro yon. Pero yung mga mug lang, Oo. ganyan, kayang-kaya yan. Huwag nyo naman ilagay ito sa apoy, gaganon-ganon nyo sa apoy. Siya matutunaw talaga yan. Grabe Correct. Kayo. Kasi Oo. plastic na may... Imagine natin kung ano yung nangyayari sa ganitong plastic, yun din yung mangyayari sa True, Kasi true. common question sa amin yan Ano ba yan? Like flammable ba yan? Ganyan. Ang sagot namin is kung ano yung makikita mo sa ganitong plastic kapag inapuyan mo, possible mo makita dito. Pero ito kasi compressed na siya. Oo. So sinubukan namin yan, tinorch namin yan Oo. Tapos wala, kusang namamatay naman yung apoy. As in, ito pala may sample sila ito. Maganda to. Ref magnet Ref siya. magnet. Kasi So, may mga ref magnet talagang, di ba, dinidesignan mo. Pwede siyang gawing backdrop nun. Tama ba? Parang ito yung Correct. parang pinaka-material mo for the ref magnet. Tsaka pwede, kung makita mo, meron siyang print. Ayaw nga. We can customize din So we can print directly on the boards. Itong isa pang coaster, yung 4-piece coaster na puzzle namin. Oh, yes. Yan, pinrint namin lang, mahirap direct pa. yan. Medyo mahirap yung makakagawa. Pero anyway. Basta Ayan. ganyan siya. Nagmumukha siyang puzzle. So kung gusto mo pa yung pagawa ka, ano tawag dito? Tawag Coaster. na coaster. 4-piece 4-piece coaster. coaster. Tapos may design. Mm-mm. Oh, atake. Okay. Yan. Maraming possible. Ang lagi namin sinasabi, kung anong kayang gawin sa plywood, yun din yung pwedeng gawin sa restore boards. Ito nga ano to, iPad holder. Yeah. Book Or stand, iPad holder, kung anong gustong ipatong, Bible stand. Yes, pwede rin. yes. Oo, tama. Yun. Or Or ito, naggawa kami kalendaryo. Actually, yung board dito, board lang naman siya. Normal Pero lang. kung i-combine mo siya with like other things, ayan, calendar. Oo, sa prod, yung clipboard. Alam mo, Clipboard, yes, 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 oo. ganyan. Ang emphasis namin dito, pwede siyang i-treat like yung mga traditional nating materials. You're right. Pero instead of gagawa ka pa ng panibagong material, ito galing na sa basura. Okay. Kanina, nung kinikita when we were like putting this on the table, sabi ng asawa ko, dapat yung government ang nag-initiate nito. Sabi ko, parang hindi na ako masyadong, yung expectations ko, parang nilolower ko na lang kasi talaga. Kasi pag tinaasan mo expectations mo sa government, baka lalo tayo ma-depress. So, parang lowered expectations. But it's nice to see na when you go to your page, may picture kayo with our Mayor Joy Belmonte, di ba? Ano yung, I guess, response with, or ano yung iniisip yung partnership with the LGUs and what's their response so far? Alam mo kasi yung mga LGUs natin, sila talaga yung unang nagmamanage ng solid waste, Yes, household solid waste. Correct. Sila ang nagpapadala ng mga truck
'di ba? Mm. So, first touch sila sa basura, ang unang-una laging pwedeng tie up with them is yung part ng basura na nakokolekta nyo, kunin na namin. Ganyan. And ganun yung nagiging response ng mga LGUs ngayon. Sila mismo ang nagsiseek out ng mga partners para kunin nyo na tong ganitong plastics. Or in our case, ang nagiging discussion namin with QCSU, kaya kami may picture with Mayor Joy. Kasi gusto nilang pag-igtingin yung communication campaign on solid waste management, on the plastic waste management. Yes. So, to be fair to the government and to some LGUs, no, they are making their steps na para mapakita na may commitment din ang gobyerno sa pag-address ng plastic waste. I wouldn't say everyone. Yeah. Siguro doon tayo nagkakaroon ng Yes. parang frustrations. Pero they are trying as well. Ang isa pa siguro na mas ginagawa na nila is mas inaalam or inaaral na nila ano yung nangyayari sa constituents nila, sa city nila, dun sa nasasakupan nila, paano nagbe-behave ang mga tao in relation to the waste. Kasi yun yung lumalabas sa mga discussions eh. Mayroong mga programa na madaling implement sa ganitong city kasi ganito yung mga tao. Ooh. Merong iba na iba yung kultura dun sa city na yon or dun. Kaya hindi basta makapag-implement ng mga strategy. Yan. Even city per city and NCR, iba-iba yung ano ng tao. Yes. Can you elaborate a bit? For example, wag na pangalanan yung city, but Ah. this city, they're more... Siguro basic na merong levels of income. Diba? sabagay. So, iba ang behavior ng mga tao kapag ganun eh. So, minsan, kumakausap kami ng mga LGU sa certain city dito sa NCR, ang very receptive dun sa hinihingi namin. Sana po, maging ma-clean and dry natin, ma-segregate natin, mahiwalay natin doon sa mga bote. Ang sasabihin nila, sige, gagawa namin paraan. Kasi compliant naman ng mga tao. Merong ibang LGUs na hindi pa ganun kamalay. Hindi pa ganun yung consciousness, no? Sasabihin nila, naku, mahirap pasunurin yung mga tao dito. Ganito, ganyan. Tapos ang dami na nagiging dahilan na yun, dun lumalabas yung mga differences ngayon ng implementation sa local government units natin. Understandable naman. Pero, syempre, ang goal, I suppose, like bigger picture moving forward would be to have everyone in the Philippines involved in this. Oo naman. Whether through you or, you Correct. know, just have everyone become conscious. Kasi I feel like yung plastic kasi sobrang ang common sa atin, di ba? If mas magi siyang parang pagkakitaan, in other words, or mas may reward for people, especially in our current socioeconomic status, if there's reward for people to not put their garbage in the landfills, mas makikita tayo ng difference. Yes. Siguro, reward in itself na pag inayos natin yung pag-handle natin ng waste, hindi na ito yung magiging cause ng pagbaha. Malaking Siguro, bagay yun, yan. very recent na issue natin ang flood control, 'di ba? So, minsan ang sinisisi ay ayan yung mga plastic na bumabara sa mga kanal. Para hindi na yun yung maging reason, ayusin natin yung yung responsibility natin sa ating yung pansariling plastic waste, 'di ba? So, yeah. So, question. Again, siya na naman bidabi akong friend ang nagsabi nito, nagtanong nito. Sabi niya, siguro kasi alam niya, he's in waste management, diba? Yeah. So he knows what he's talking about. Were you able to do lab testing on these materials? In a sense na, what was he saying is like, for example, ginamit mo siya as a furniture or whatever, or kung ano man ang gagawin niya dito. Eventually, it's gonna have wear and tear. What are you gonna do in terms of like the microplastics, yung ganon? Yeah. Very valid question, no? Una, ito pa lang, yung display pa lang natin, maka-controversial na to. Kaya talaga, bakit? Kasi pwede na siyang consider, yung iba baka i-consider na siya as micro or tawag nila mesoplastic. Ganyan. Okay. Maliit na siya eh. Okay, Yan. okay. So, pero, una, on the side of like microplastic testing, medyo bago pa
At least from what we know, no, medyo bago pa yung idea ng testing for microplastics. Parang ngayon may lumalabas yata sa UP na lab na nag-entertain na ng mga ganong concerns. So siguro ngayon yung time to have it tested like that. Isa pa siguro para kay Sir no, specifically, isa sa mga inaaral is life cycle nung material. Yes, yes. Life cycle analysis ang tinatawag nila doon eh. Important makita kasi parang ano yung nagiging impact nung produkto simula nung manggaling siya dito papunta sa maging produkto siya at yung sa lifetime niya, anong impact niya sa environment. Medyo malaking study din siya. Isa sa mga nakikita naming gagawin pa lang na kailangang mangyari at kailangang mapakita namin. Right. Yon, yung life cycle. Mga test na nagawa na namin, syempre, yung reliability nung board at nung product mismo. So, mechanical, kung matibay siya, Okay. kung kunwari, nilubog mo siya sa tubig, aalsa ba siya? Kasi di ba ang plywood kapag nabasa, parang yung yes, kakapal. maalsa o Oo, kakapal, ganyan. Or kung yun, flammable ba, yun, mga nagawa na namin na test. Pero if you think about it, no, just the fact na kung ito, mapunta to sa landfill, as opposed to ito, mabasa-basa, magkaroon ng konting microplastics. May microplastics din naman to eh. Magde-degrade din. Mag-degrade din naman siya eh. And parang, it's plastic in the first place. Mhm. So, whatever will happen to the board is still, kumbaga, I guess, 100 times better than leaving these out in the open, right? Siguro, concern ni Sir kasi giniling na namin yung plastic. Maliit na siya in the first place. No? Siguro more Oo. technical yung tanong technical, niya. eh. oo. Ganyan. Ang isa pa naming parang pang-mitigate nun, kasi valid naman talaga yung concern. Ayaw namin mag-contribute sa panibagong problema naman, no? Yes. Is, ito kasi mga boards, we don't add anything to it. So, walang pandikit. And yun yung mga usual na, yung nagpa-prevent para ma-recycle siya ulit. So, kung kunwari, nakikita natin, medyo nababakbak na siya, nasisira na siya, pwede namin siyang kunin ulit. Tapos, igigiling ulit namin siya, gagawin ulit namin siyang board. Tapos, wala, maayos na ulit So, siya ng board. compressed lang siya. Compressed. Hindi wala siyang glue-glue, ganun. Wala. Oh! From the plastics mismo, ang nag-glue. Kasi yung May konting init kasi. yes. Oh, Tsaka yung mga plastic mismo, pwede sila magdikit-dikit talaga kapag may heat factor. Yeah. So, another question would be, syempre, and I don't know how you're gonna answer this. Okay. What's your revenue model? Mhm. I'm sure, I don't know if are you a non-profit or a profit? No, for profit. For profit. For profit. So, if you're for profit, how do you make money from this? In other words. Okay. Multiple things. Okay. No? First, yung products mismo. These are for sale. So, yung from the boards, yun nga, we market it as an alternative to construction materials. No? Plywood. Alternative to plywood. So, kaya ang tagline namin is whatever you can do with plywood. No? Right. Yan. So, we sell the boards, different thicknesses. We can also sell yung finished goods. We customize, actually. So, kung meron kang gustong ine-explore na furniture, ganyan, you can send us the pegs. Pwede naming subukan gayahin. Yan. That's on the board side. Yes. The other side is on yung collection initiatives namin. On the SEB and the SRX. Yes. No? Like I mentioned, we want to also get the support from the brand owners. Right. No? Yung RA 11898 yung na-mention kong law kanina, EPR, is actually targeting the plastic producers. Sila ang may responsibility on the Hindi yung plastics. consumer. Hindi, may responsibility si consumer, Yes. pero ang primary is na kay producer. Kasi sabi, naglalabas kayo ng produkto, puro plastic. Gawan nyo ng paraan yan. Parang ganun. Ang point is, yung mga basura nyo is ayusin nyo parang ganun. Paano nyo siya i-waste manage? I see. So, ang take namin doon is gagawa kami ng sistema para ma-exercise nila yon, pero at the same time makatulong din sa kanila in their business, in their marketing or what. Nandun yung SEB. That's how we talk to them. Right. So that's the other revenue model. Yes. So meaning, ibig sabihin, at one point, yung tinatanong ko kanina, at one point, your company deals with regular consumers like us
for mga ganito-ganito, but at the same time, sa back end, you also have like corporate clients Yeah. that you get plastics from. Yeah, kasi maraming stakeholders ang waste management eh. Hindi siya problema ng isa eh. So kailangan lahat kausapin namin. Oo. Tsaka siguro, pag yung mga business ang kausap mo, yung mga kliyente yung mas malalaki, mga plastic creators or plastic producers, ano siguro sila, no? Hindi naman mga tingi-tingi yung kinukuha, hakot talaga kayo. Tsaka ibang concerns nila. Meron silang ibang solution para sa mga ano nila eh. Mga pansarili nilang industrial waste, no? Industrial waste kasi ang tawag doon. Industrial waste. Meron silang sarili nilang solution doon. Iba ang concern nila kapag pinag-usapan ng sustainability. Isa yun, pero marami pa. Like, yun nga, parang paano ba natin makukuha ulit yung mga plastic na nilabas namin? Kasi, din nga, plastic responsibility, di ba? Not necessarily yung brand nila, pero isa sa mga mandato nung batas kasi is, o kung gaano karami yung nilabas nyo, kailangan yung effort nyo magbalik ng ganun karami nandun. As according sa batas yun. Yes, yung bago, yung 2022. Yun yung EPR. Kaya medyo stress sila sa pag-ano. Yes. And kaya very active ang lahat talaga. Yung mga FMCGs natin, yung mga plastic producers. FMCGs po, yun po yung mga ganyan-ganyan. Yan, Yes. fast-moving consumer goods. Yan po. Yes. Tsaka yung mga recyclers, kaya very active ngayon. Kasi may requirement eh. Yes. Doon pumapasok din yung commitment ng gobyerno. Ayan, nagpasok sila ng bagong batas para lahat ngayon mga lampag. Oo, Kasi yun problema nga. na siya ng lahat. Correct. Nakalampag Yan. sila, yung mga business owners. Technically, sila yung biggest stakeholders na to eh. Sila yung parang pinakamananagot kapag kunyari, hindi nila na nakuha yung na-produce, diba? Yung dapat pag nalabas mo, dapat gawin din na makukuha mo. Doon kayo pumapasok for the business to business. Yes. Correct. Paano naman talaga ang Restore Solutions Philippines? Thank So, you. balik po natin, how can we be involved and ano ba yung mga pwedeng gawin para maging makatulong pa sa ating upcycling and recycling sa Pilipinas? Yes. We are here again sa ating Alugbati portion. So, shout out to Charmaine Padolina mula sa Philadelphia, Pennsylvania, USA. Anthony Heka mula sa Lebanon. Rose Miguel from Hong Kong. Michelle Johnson from Iceland. Taray, Iceland. Nakakarating na tayo sa Scandinavia. And Shanice Garcia mula sa Qatar. And of course, dito muna tayo sa Pinas, no? Sino ba yung mga nanonood ng mga taga-Pinas dyan? Pinakasabi niya, siya daw ang pinakabatang tito. Ang pangalan niya ay John Earl Sotilio, second-year accountancy student from Bacoor, Cavite. Thank you, John Earl. Renz Magtalas from Malabon, Lala Medina mula sa Mabalacat City, Pampanga, Chris Parpan from Arca South, and John Aurelius from Kawit, Cavite. Once again, kung gusto niyo rin po ma-shoutout, please mag-leave kayo ng comment below and baka lang, na-shoutout na namin kayo sa mga previous episodes namin, hindi nyo pa napapanood, or sa mga future episodes namin, baka na-shoot na namin, na-shoutout na rin namin kayo, kaya wag nyong papalampasin every episode and everybody manood po kayo ng Think Talk Tea. Thank you so much for supporting and mag-super thanks din kayo. Please, pwede naman kayo super thanks mag-donate kayo. Okay din yan. Thank you. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Bago ko makalimutan, no, Miguel, so, bukod dun sa mga, kunyari, nag-points pa, nakuha ng 10,000 points. Sabi mo, may mga coaster, may mga ganyan. Pero bukod doon, sabi nila, ayoko na makakuha ng ganyan-ganyan. Ano pa ba? Bigyan nyo pa akong more. Sige, siguro ang ikwento namin is ano yung mga nagiging efforts namin para mas madagdagan pa yung excitement ng mga users, no? So, isa nga dyan yung dun sa points, ano pang pwedeng gawin. Like I said kanina, we are, kinakalampag namin yung mga different stakeholders natin dito, no? Nandyan yung mga FMCG companies. Tulad nung na-mention ko kanina, isa sa model nito ay para kausapin talaga itong mga plastic producers natin. Mostly the FMCGs. Also, we're talking to the retailers para magkaroon pa ng mas marami ng SEBs at possibly yung mga retailers mismo ang magpasok ng sarili nilang reward system. Yes. Kung
familiar naman tayo dun sa iba natin mga retailers dyan, di ba? Mga mall operators natin. Nandiyan si Robinsons, nandiyan si SM, si Ayala din, meron din, no? So, kung possible na through their system, mag-award ng incentives, di ba? So, we're You mean, also... for example, meron kang card yung mga points nila, pwedeng dun mo ipasok, parang ganon. Basically, sachet into SM Advantage. Parang Ganon. ganon, exactly. Parang ganon. Or also, other institutions then and organizations na pwedeng yung reward is through that, through their organization. Uso ngayon even sa rewards yung mga sa charity. Yes, Diba? yes. Merong yes. ibang tao na hindi pansariling reward ang gusto nila eh. True. Gusto nila talaga makatulong, maximize nila ganyan. True. So, we're also trying to tap mga charitable organizations para gusto nyo ba ganito yung natin, link up natin, mag-collect na tayong basura, yung points. May ganung usapin. Yes. So, on the incentive sides, may ganon. On the machine side, on the technical side, continuous ang aming development ng machine. Again, this is local. Lahat to, yung makina, yung software, yung assembly, sa Pilipinas natin ginagawa. Oh! Yes. Hindi kaya nasabi kanina. Oo. I was gonna ask na wala na sa isip ko. So, like, locally produced talaga siya. Yes. Here in Novaliches. Shout out. I'm from Novaliches. So, There you go. my hometown. Mm-mm. Saan sa Novaliches pala? Sa may likod lang kami ng SM Nova. Oh, yes. Yun doon sa aming Sa mother Barangay company. San Bartolome, Novaliches, Correct. Quezon City. Correct. Yan. So continuous ang aming development. Ang maganda dito dahil local siya, yung concerns ng mga users at meron kasi early release pa itong itong initiative na to. So naturally may lalabas yung mga paunang problems niyan, no. Ang maganda dito dahil local lahat. Hindi namin kailangan makipag-usap sa iba para ayusin yung mga kailangang ayusin. Kami na mismo ang nagre-respond. So nag-implement kami ng like anong updates dun sa software para mas engaging siya, mas gamified yung experience. Yes. And yan, even dun sa makina, parang nag-a-add kami ng mga features para mas mabilis at mas madaling magamit ng mga users yung machine. So, mga ganong siguro maaabangan ng mga tao dun sa mga upcoming namin. And so far, kayo ay nasa Metro Manila pa lang? Yes, most of our, yung itong mga SEBs, Yes. mas sa Metro Manila pa lang. And how can, kunya sabihin ng mga taga Davao, Cebu, mga Yeah. taga Jensan, gusto din namin dito! Alam mo, hindi naman imposible kasi yun eh. We are very interested in working with other locations, especially kung led siya by, let's say, the LGUs. LGUs, yes. Ganyan. Ang kailangan lang namin suporta kasi we are a startup, no? We cannot fund this alone. Yes. So, siguro para dun sa mga maghahanap or naghahanap ng ganitong klaseng solusyon para sa area nila, ang magandang katukin natin ay sa LGUs mismo. Kasi hindi siya budget concern eh. May nag-reach out na sa amin at interested bumili ng machine. So hindi siya LGU, na na LGU. So hindi siya budget concern. It's more of priority. So kung mararamdaman ng LGU nyo na ito ang hinahanap ng mga tao, then possible. And we are willing to work with them. Oh, so katungin niyo po ay mga LGU nyo, ganyan itag nyo sa mga videos para naman talagang makarating sa kanila. And also I think if there are like small SMEs who want to, or micro, who want to be parang, parang gusto ko maging bahagi, na parang willing ako magbigay ng libreng kape, 'di ba? Libreng pa-stay sa hotel for the point system. How is it something that you're also open to? We are exploring that then. Ang siguro iniisip lang ngayon paano yung distribution ng reward. Pero kung open naman ng mga tao kasi makipag-usap about it, kami rin, open din kami makipag-usap. So, I think for the other organizations, institutions, ang easiest entry point nila sa ganitong initiative is mag-donate ng plastics. So, mag-organize ng sarili nilang collection,
i-contact kami, pipick upin namin siya, yung plastics. As long as may volume naman, hindi kami magpapabayad. Kasi ang kailangan lang namin makapuno ng truck naman eh. Mahal din ng logistics. Yes, actually. of course. So, kapag gumastos kami nun, gusto namin, mapupuno namin yung truck. Alam mo, pwede niyong Ganon. gawin, naisip ko lang Yes. magkaroon kayo ng competition sa schools. Ay, ginagawa na po namin. Ay, ginagawa niyo na, paramihan ng, para inter-school competition, paramihan ng plastic. Or rather, pinopropose na namin sa mga schools. Ay, ganun. Yes, diba? So siguro i-share ko lang isa pang hindi ko pa siya ma-call na flagship eh. Oo. Isa pa sa project na gusto naming bigyan ng effort this 2026. We're calling it Restore a School. So we are talking to a lot of schools actually kasi nasabihan din kami schools are a gateway to the household. Yes. So, yung ano nangyayari sa household, mare-reflect siya doon sa school. Pag sinabi ni teacher na mag-collecta ng plastics, susunod pati si mommy. True. 'Di ba? So, magandang way para sa amin din, parang strategic, na kausapin sila. Not just for collection, but also for the education part and the communications eh. So, we are talking to a lot of them na some public schools, and alam natin sa mga public schools natin especially, no, may issue pa sila not just with classrooms, pero even with the school furniture. Oh. 'Di ba? Like, yung iba kulang, yung iba nasisira na, yung iba hindi updated. Like, would you know na hindi na armchair ang prescribed na upuan sa mga sa mga public schools? Ano na? Yung ang tawag nila neutral desk. Yung hindi armchair. Yung Kasi nakikita- daw, Kasi lugi daw ang mga left-handed. I mean, merong left-handed na armchair pero mahirap mag-predict ng number of left-handed students sa isang taon. So, minsan, may left-handed, hindi na-assign properly saan Right, ilalagay. Diba? So, sabi nila, para fair, neutral na. Eh di kailangan magpalit ng school furniture. So, additional na gastusin ng Yeah. gobyerno, no? So, what if i-combine namin yung collection part, we set a target, we find like someone who would sponsor also itong initiative na to. And then that becomes not just an environment program, like solid waste management program, but also like a CSR program. right. Instead na magdo-donate ka CSR lang. po is Corporate Social Responsibility. So instead na magdo-donate lang si company ng kung ano, palakihin na natin at gawin na nating lasting yung project, no? So, mag-collect ng plastics, pang isang school year, ganyan, masanay yung school, mag-collect. Yun yung goal namin for the school, masanay sila na sa activity na yon. Tapos, ang pinaka-reward nila is kung ano yung kailangan nila doon sa school. Kung yung chairs and tables ba, kung library shelves ba, kasi pwede naman tayong gumawa nun gamit yung boards, na sponsored ngayon ng company. This is such a holistic approach in waste management, I feel. Pwede. Because if it gets everyone involved. Yun- And because it's gamified, meaning po gamified, kumbaga parang interactive, 'di ba? Parang pwede sa bata, pwede you feel involved because Yeah. it's gamified. Mas may incentive for people to participate, I guess. Yeah. That's Yung, nice. siguro doon sa yung mention mo kanina, kung may yung pwede siyang gawing competition. Isa yun sa nakikita namin model para mas maraming schools yung mag-participate. Oo. Ganyan. So, sige, magpagalingan kayo. And Yes. yung SRX namin, and the SEB has that mechanism para yung donations nila, mabilis silang marank, mabilis silang matarakan. Yes. Diba? Ganyan. Kasi makita mo yung ranking, Mm. napasabog yun. So, My yung God. sistema mismo yung parang ginagamit namin para manghikayat Yes, sa tao. yes. And what would you say, Miguel, are the lessons that you have learned in, being part of a startup that that works in the sustainability industry? I'm sure you have met so many people Yes, and yes. No, that's a very good question. I think. May may personal tsaka may parang medyo professional na side. yes. Nung pumasok ako dito sa industry, dito sa company, ang sinasabi ko nga sa boss ko, introvert ako eh. Kasi taong lab, wala ako masyadong kinakausap kasi nasa lab lang naman ako eh. When
nung inassign ako dito sa work na to, dito sa role na to for partnerships and all, isa sa parang personal learning ko is yung importance of talking and communicating to everyone. Yung hindi porke nasa company ako, like corporate lang yung kakausapin ko or Yes. organizational lang yung Yes. kakausapin ko. Oftentimes, mas marami ako nakukuhang insight dun sa mga nag-handle mismo ng waste. Dun sa waste pickers. Dun sa common na tao na nagkokolekta ng sachet. Ano yung concerns nila? Mas marami akong natututunan from them. Na ngayon, yun yung nagiging learnings na dinadala namin pag meron kaming initiatives na ganito. So on a personal level, yun yung naramdaman kong pinakamalaking learning for me, na ang laking bagay na bumaba talaga sa ground. Kausapin yung mga tao, ano yung kailangan mangyari. Pero at the same time, syempre, kakausapin din everyone else para makita paano ma-implement. Mga ganon. On the professional side, and related to that, ay ang isa sa parang naging insight namin is yung importance nung ano yung kino-communicate mo in the company, as a company. Ganyan. With sustainability initiatives for the longest time, paano ba? Ang take ng maraming tao is pangmayaman lang, Yeah. hindi accessible. Paano ba ako, bakit ko ba gagawin yan? Ganyan. May narinig din kami from panel discussion. May bata na nagtanong, bakit ko pa gagawin yan? Alam mo yun, yung news, araw-araw laging may problema sa ganito, laging may issue sa ganyan. Nakaka-discourage na as the youth, as part of the youth na, bakit ko pa gagawin? Wala namang nasusolusyonan. Valid. Oo, yan. Valid point. So, isa sa parang insight professionally is yung importance nung ano yung i-communicate palabas. Oo, totoo, may problema sa plastic waste. May problema tayo. May issue ang sustainability. 'Di ba? Pero kung merong way na i-communicate namin siya na on a more positive note, on a more exciting note, and dito namin nakikita na mas nakakakuha kami ng support dahil ganun namin kino-communicate yung issue ng plastic waste. Na kailangan nyo tong gawin kasi may problema tayo. Alam na ng mga tao yun eh. Pwedeng mag-participate kayo kasi kayo na lang ang hindi nagpa-participate, lahat na may points. Parang ganun. 'Di ba? So, alam nila may issue pero bakit nila gagawin yon? Iba yung kailangan marinig ng mga tao. Kailangan nila is what's in it for me? Yes, Or yes. bakit ba to exciting? Yun yung ini-introduce namin instead. Oo. Kasi nga parang yung mga tao sa totoo lang parang sawang-sawa na yun sa mga bad news. Araw-araw bad news. 'Di ba? Parang lulod na tayo sa bad news. At least ito, although coming from like something bad, the way it's delivered or the way it's presented or the way it's introduced and shared, hopefully it would give some semblance of hope Yeah. and participation. Ay, tangina. Meron akong ambag dito. Tsaka yung madali lang umambag. Yun Yes, sana, yes, oo. yes, Yun yes, sana yung yes. maging takeaway na hindi naman ganun kahirap mag-ambag. Kahit like yung very simple lang na itapon natin sa tamang container ang basura natin na unfortunately hindi pa talaga pinapractice ng lahat eh. Yes. 'Di ba? Yung mga ganun eh na sana makuha ng mga tao with our comms and also from the other companies din na nag-i-initiative din na ganito. Nice. Now, before I ask for like how can they get in touch, how can they be a part of it, I don't know if you know, probably you don't. Here on Think Talk TV, we have what we call our manifestation table. Okay. This is Parang kinabahan ako. this is a very powerful part of I guess our set, our show. Ang dami nang nangyari na katotoo dito na mga guests namin. So if there's anything in your life, in your vision, in your goal,
dreams that you would like to become real, become tangible, become, a reality, what would that? Put your hands on the table. Okay. Sige. Kailangan Because it piliin will- ko. Because it will come through. I'm telling you, it will come through. As long as you believe that it's possible, it will come through. Sige. Siyempre gusto ko siya i-relate din sa amin. Diba? Yes, Oo. yes. Na, isa sa parang vision talaga namin Mm. sa Restore is makita namin yung mga communities na nagtatabi na ng plastics dahil hindi dahil required siya, hindi dahil may pera sa basura, pero kasi yun yung tamang gawin. So concretely, ang siguro gusto kong ma-manifest is makita namin na on a normal day, yung SEB namin, kunwari, may nakapila, isa, dalawa. Pero parang regular na merong ganon. Mm. Na dala nila yung plastics nila galing sa bahay, na kolekta nila siguro over the week. Tapos nagpunta lang sila, kunyari sa mall, dineposit nila doon. Tapos nilagay nila. Tapos daily for all the machines that will be putting out. Mm. So parang yun yung parang gusto ko ma-manifest in the short mid term, Mm. na maging commonplace ang paggamit ng SEB namin. At maging commonplace sa mga tao na itabi ng maayos yung mga sachet dahil alam nilang may mapupuntahan siya. Mm. Yan. So basically, the point of your manifestation is for people to use your SEBs and hopefully more SEBs to be around the country. Yes. That goes with it. Na Yes, syempre kailangan present kami kung saan yung mga tao. Correct, Yeah. correct. Because I'm sure, I don't think there's anyone na nakikinig, nanonood sa atin na magsabi na, ayoko yan. I'm sure everyone na nanonood, na nakita nyo kung gaano ka important, hindi yung important, gaano ka exciting siya, you also want to be part of it. And wala namang mawawala. Hindi, magtabi ka ng basura, di ba? Ano naman yun, di ba? And how do you see yourself, okay na, thank you. Okay. How do you see yourself 5 years from now, Miguel? Personal? It's up to you. 5 years from now, maybe I'm still doing this. I'm still in Restore. I'm still sharing the news, sharing the mission to people. I feel like medyo marathon, hindi siya sprint. Definitely. Yan. Marami pang kailangan trabahuhin in terms of plastic waste management. Hopefully, in 5 years, aware na yung mga tao at ang pinag-usapan na lang is paano gagawin. Yes. So, siguro 5 years from now, yun na yung pinag-uusapan ko. Hindi na about upcycling, pero kung paano sila magpa-participate sa upcycling. Yes. And I think hopefully by that time, the consciousness will be a lot more elevated to the point na, alam mo yun, yung parang normal na sa atin ng maging conscious. Kumbaga yung kahit kung saan A, B, C, D, o nung level ka man ng socio-economic bracket, parang ginagawa mo na siya. Because yun yung tama. Siguro share ko lang, parang I was recently on a trip, vacation lang, from Canada. Yan. Sa kanila, ang common language na yung blue bin. Put the blue bin out. Ganyan. Right. Gusto ko sana makita yung Pilipinas na ganun din. Na may commonplace na language na about recycling. Yes. Sige, dali mo yan dyan kasi re-recycle. Yes, Sige, itabi mo yan kasi re-recycle. Yes, Ganon. yes. And again yung mga delivery nyo, yung mga bubble wrap, yung mga pambalot ng mga kung anong pinadeliver nyo, tabi nyo yan. Guys, please lang, utang na loob, itabi nyo yan. Dahil, maibabalik sa inyo yan through something else. So ngayon, napapanood nyo na, ipunin nyo na yan. Hanggang makarating sa inyo yung SEB. Or kung hindi, just please, how do they get in touch with you? Yes, so we encourage our mga katsaa and other viewers natin to follow us on our social media pages. Primarily, social media rin kami nag-ooperate So, Restore Solutions PH on Facebook, Instagram, TikTok. We also have a YouTube page. You can reach out to us through our social media pages. Kung kunwari, ma-organize natin yung community nyo,
para mag-collect ng plastic, sabihan nyo kami nasaan kayo. Or kung interesado kayo sa mga products namin, message nyo lang. Or gusto nyo magpa-customize, pwede rin. Yan. So kung ano mang naiisip nyong concern plastics-wise, we try to answer. Yan, yes. And I really hope na yung mga katsaan natin as ay maka-experience. Ako gusto ko talagang ma-experience. So talagang mula ngayon Yes. magtatabi na ako ng mga sachet-sachet dyan. Saan nga ba makikita, no? Yes, saan exactly? Okay. The SEBs, the Smart E-Collection Bins are currently located in 5 of MegaWorld's locations. In Eastwood, in Lucky Chinatown Mall, Uptown Mall, Venice, and San Lorenzo Place Mall. So yung mall na naka-attach sa condo. Okay. Yon. 5. This week, actually last day ngayon, nasa QC hall yung yung machine. Kaya rin kami nag-hello kay Mayor Joy. Yes. But abangan natin saan siya next pupunta. So meron kami mga meron mga nag-reach out sa amin to parang also see the machine, the Yes, SEB. yeah. So we are bringing them to places to introduce. Yeah. Yan. Again, manifesting. Yes. More of the SEBs to come this 2026. So ayaw nating pangunahan yung mga nangyari pero may mga kinakausap na kami. Saan ng next? Yan. Shucks, exciting. And to that, cheers tayo, Miguel, dahil thank you for bringing us some great news. Ganda ng usapan natin, kumbaga, not just for their business, but also for our country and for our environment. And kung nag-enjoy po kayo sa chikahan natin, please let us know in the comment sections. We'd love to hear from you. And remember, you are divinely guided, loved, and protected. We'll see you guys again next week. Bye!